Hello everyone, this is Teacher Jeb and welcome to my channel. Kung isa kang Filipino aspiring teacher na gustong magtrabaho abroad, especially sa Thailand, then this video is for you. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang SSO, ano ang benefits nito, bakit siya importante, at paano ka magkakaroon nito. Ang SSO or Social Security Office ng Thailand ay isang government program na nagbibigay ng healthcare, financial assistance, at long-term benefits sa mga workers, kasama na ang foreign teachers. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nagtatrabaho dito, protected ka rin in case na may mangyari sa'yo. Automatic kang napapasok dito kapag legal kang employed. So, kung may work permit ka at contract, most likely naka-enroll ka na. Every month, may maliit na deduction sa salary mo, about 900 Thai baht, at may share din ang employer mo. Parang teamwork, ikaw, plus yung school at ang government. Bakit nga ba ito importante? Well, kapag may sakit ka, pwede kang pumunta sa assigned hospital. Check up, libre or very minimal lang yung babayaran mo. Imagine, hindi mo na kailangan gumastos ng libo-libo tulad sa ibang bansa. Sickness benefit. Kung hindi ka makapasok dahil may sakit ka, may financial support ka pa rin. Hindi ka totally mawawala ng income habang nagpapagaling ka. Maternity benefit. Para sa mga may pamilya or planning, covered din ang pregnancy-related expenses. Unemployment benefit. Kung mawalan ka ng work for valid reasons, may temporary financial help habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Disability benefit. In case may accident or permanent condition, may support kang matatanggap. Retirement or pension. Yes, kahit foreigner ka, may chance kang makakuha ng pension or lump sum depende sa contribution mo. So, hindi lang siya short term, pang future mo rin siya. Napaka-importante talaga ng SSO for peace of mind. Hindi mo na iisipin, paano kung magkasakit ako? Pangalawa, tipid. Healthcare dito can be expensive kung wala kang coverage, pero dahil may SSO ka, malaking bawas sa gastos. Pangatlo, security sa future. Hindi lang today ang iniisip mo, pati long-term plans mo. At pang-apat, legal protection. Kapag naka-SSO ka, ibig sabihin legit ang employment mo. So kung wala kang SSO, medyo red flag yan. So paano nga ba magkakaroon ng SSO? Good news kasi hindi mo na kailangang mag-process. Kasi usually, employer mo or school ang bahala dito. Once hired ka, ire-register ka nila sa SSO, bibigyan ka ng SSO number at i-assign ka ng ospital. Then every month, makikita mo na may deduction sa payslip mo, normal lang yan. Important tip, alamin mo kung anong ospital ka naka-assign. But usually, kung ano yung pinakamalapit na ospital sa location mo, dun ka i-assign. At dalhin lagi ang SSO number or card mo. Kung galing ka sa Pilipinas, iisipin mo, ano nga ba ang katumbas nito? Simple lang, yung SSO sa Thailand is a combined SSS at PhilHealth natin sa Pinas. Mas simple, less hassle, at mas organized. So ayun, kung foreign teacher ka sa Thailand, huwag mong i-ignore ang SSO. Hindi lang siya deduction sa sweldo. Investment siya sa health, safety, at future mo. Nga pala, isa sa mga benefits ng SSO na halos every week talaga naming ine-enjoy is yung treatment Thai massage na kung wala kang SSO ay magbabayad ka ng 250 Thai baht. But because may SSO tayo, libre nating makukuha yung treatment massage kahit every week ka pang magpamassage. Magpabook ka lang in advance, dalhin mo yung passport at SSO card mo, and magpa-register sa hospital kung saan ka na-assign. Hindi ko pa personally na-try yung check-up but my sister already did that. And to her surprise, free at walang charge yung check-up plus binigyan pa siya ng mga libreng gamot. Another one is yung kasamahan namin na foreign teacher nung na-ospital yung anak niya, konting-konti lang talaga yung nabayaran nila sa hospital bill. Private room pa yung pinili nila for the safety of their child and nagulat na lang sila na hindi ganun kalaki yung hospital bill nila. Plus binigyan ulit sila ng mga libreng gamot. It might not be true to all kasi we are just talking about the experiences that we have here at Lung Nukta District dito sa Yasothon Province ng Thailand. Hindi kasi lahat ng foreign teachers pare-pareho ng experience dito as a teacher
teacher in Thailand at itong sinishare ko sa inyo ay pawang personal experiences lang namin dito. Kasi may nakikita din tayo sa ibang vlog na hindi nga raw totoo na libre or very minimal lang yung nababayaran sa ospital. Hindi ko alam kung iba-iba ba yung rules for every district or province, basta dito sa district namin sa Lungnukta, sa Yasothon Province, we are experiencing and enjoying those benefits. Or worst case scenario, baka wala silang SSO. Kaya nga kung foreign teacher ka dito sa Thailand, you better ask your school or your employer. Mas safe at mas mainam pa din na may access tayo sa mga benefits kung may SSO tayo. Kasi nga, mahirap magkasakit lalo na't malayo tayo sa pamilya natin sa Pinas. So we are about to have na our treatment massage session dito sa ospital kung saan tayo na-assign. And before tayo makapagpamassage, meron lang konting katanungan yung nurse about your allergy or anything. Tsaka i-check din muna yung blood pressure natin. Kaya antay-antay lang muna tayo dito kasi may nauna pa sa atin. Medyo hindi natin gusto yung time slot natin ngayon but because ito lang yung available for today so okay na din yun. Marami din kasi talagang nagpapa-treatment massage kasi nga kung libre naman, why not, diba? Sino namang ayaw ma-relax after the whole week of work? Hindi tayo sanay ng massage way back sa Pilipinas kasi nga napakamahal na sa 300 pesos pataas yung mga massage natin sa Pinas. So dito dahil libre ginagawa naming every week. Isipin mo may 4 na week sa isang buwan. 250 Thai baht yung bayad kung wala kang SSO, that is per session. So sa 4 na session ng massage, nasa 1,000 Thai baht din yun. Na kung may SSO ka, ang kalta sa sahod mo is just 900 Thai baht. Sa massage pa lang, hindi ka nalugi. Tapos anytime, pwede kang magpa-check up ng libre. And realize ko talaga that's the reason why yung mga Thai people, hindi sila hesitant na magpa-check up kahit may konting ubo, sipon, or may nararamdaman sila kasi nga libre or kung may mababayaran ka man, very minimal lang talaga. Unlike sa atin sa Pilipinas, check up pa lang 500 pesos na yon. Iba pa yung reseta. So that's it. Kung may mga questions ka pa, feel free to ask and comment down below. At kung nakatulong sa'yo ang video na ito, baka pwede namang makisuyo ng isang like and subscribe ka na din para updated sa mga latest videos. You can also suggest kung ano yung mga topic na gusto mong gawan ko ng video. Thank you so much for watching!